Ako nga pala si Sulpicio Canarias ng SAC 21 Game Farm dito sa Padre Garcia, Batangas. Bago ako magsimula ng breeding, i-disinfect ko muna sila ng ating Protect Gold Plus, and then Integra4 din ang ginagamit ko dyan sa breeding, sa broodcock, and then nilalagyan ko sila ng food supplement. Ina-inject ko sila linggo-linggo, tinuturukan ng Nuravet. Araw na linggo, pahinga silang kumasta, ligo sila, and then turok. And then sa inahin naman, full na Integra4 yun, and then every 15:30, turok tayo ng Nuravet na vitamin. Galing sa hatchery, ito yung pinaiinom ko sa mga sisiw. Ito yung unang-unang lumalapat sa bituka ng sisiw ko. Hindi ako nagbo-brooder. Diretso na po sila doon sa kanilang bahay. Hindi po ako gumagamit ng ilaw. May ipa po sila sa ilalim. Pagkapisa, ilalagay natin sila doon. Pagkalagay natin sila dyan, hindi ko yan pinatutukan ng mga 3 to 4 hours. Hayaan muna po nilang ilabas yung galing sila sa itlog. Ginagamit natin yung ating power ends. Sa sisiw, yan ang una kong pinaiinom. Saka tayo magpatuka after 3 hours. Ang binibigay ko na patuka ay Integra1. Pagkatapos ko ng 1-month-old na 1 and 2 weeks na Integra1, dahan-dahan ko silang i-change feeding sa Integra2. Ang Integra2, ginagamit ko hanggang 3 months. Pagdating ng 3 months, change feeding uli ako ng Integra2 5. Ginagamit ko yan. Hanggang sa 5.5 or 5 months doon. Pagka ang 2.5 ginagamit ko hanggang sa 5 months old. Every week, nagdi-disinfect kami kahit wala tama yung manok natin. Mas maganda kung sa gabi tayo mag-disinfect kasi wala na yung mga manok. And then pag dinala natin sa hardining, siyempre yung ating paglalagyan, kailangan i-disinfect natin. And then bago ilagay dun sa hardining, nakaligo na sila, and then purga. Una-una purga tayo, and then tayo ay magliligo tayo ng manok bago natin ipasok sa hardining. Ito yung ating feather shine natin ginagamit. Ginagamit namin B-complex yung Nuravet namin. Tinuturukan namin siya pagka bagong harvest, 0.3 pagka 15:30 ako nagbibigay pagka yung mga bagong harvest. Sa range kasi magkaiba. Kasi sa range hindi ako naglalako ng grains. Sa cording, may grains na yan. Integra 3, and then yung grains natin. Iba kasi yung pang-conditioning natin at saka sa pang-preco natin. Iba yung mixing ng grains sa pellets. Sa akin kasi yung pag-preco ko, naka-preco na yan, kaysa sa iba yung naka-cording natin. Kasi yung naka-cording, pipilian ko yan ng mga panlaban natin, yun ang ipiprecon ko. Yun yung precon. Ang precon ko, yun na rin yung patuka sa conditioning. Para pagdating doon sa conditioning, hindi naninibago na yung naka-precon. Sa tayo na manok, pinipili ko agad yan. Hipo, yung itsura na manok, kung tama sila sa sukat, inililinya ko agad sila yan. And then saka ko i-precon ko yan, kung selection ko na ay tama sa akin yung sukat sila sa panlaban, and then yung tipo ng katawan, healthy, yan. Saka ako i-precon, halimbawa nakapili ako ng 100, i-precon ko lahat yan, saka ako mamili dyan ng yung talagang maayos na, kasi meron naman kasing magandang manok, yun pala, parang late maturing yung kanilang ilagay mo muna lang dyan sa isang tabi, and then kaya mo sila dyan, pag after na-i-condition and then nailaban yung iba, meron nakikita namin, pag binitaw namin, maayos na sila. Kasi pagka minsan napupuna namin, nagli-late maturing yung palo ng manok natin. Ang pagpili kasi ng manok natin, kailangan sa paghila natin ng paa, maganda yung halos tuwid yung paa niya, maganda pag hinila natin. And then pag hinila natin palikod, talagang nahihila sila hanggang doon sa halos doon sa may likod
Pero pagka medyo bitin, i-out natin yan kasi short yung palo nila. Kasi itong mga manok natin, nasubukan na natin sa mga laban. Kasi iba't iba, mga kasabong natin, kanya-kanya rin ang diskarte pagdating sa paghahanda. Sa akin kasi, simple lang. Araw-araw kasi gumagamit ako nito, multi. Ito ginagamit ko ito, pinapapatak ito, 3-dap, pagka umaga. Pagkatapos natin ng pakaskas, idinadrop ko yan ng 3. And then, kahig sila, and then spar. Araw-araw kami, nag-i-spar kami ng manok. Ano lang, pag nakadalawang kontak, awat, kahig, yan. And then, isa pa ulit, kahig uli, palakad. Sunod na araw, iba na uli yung gagalawin natin. Lalo na stag. Hindi kasi dapat stag araw-araw ginagalaw kasi nananawa sila sa training. Hindi kagaya kasi ng kakmis, kaya araw-araw mo din sabay pahinga, pwede na. Sa akin kasi every other day ako nag-aano and then 21 days pa pwede na yun. Ang napuna ko kasi dito sa akin dinadrop na ito, pag inihahanda ko yung manok, hindi masyado silang naninibago. Ito, anti-stress kasi sila. Ginalaw mo ngayon, ginalaw mo sa isang araw ulit, pag ginalaw mo sila, yun pa din, hindi sila nagbabago. Muli, ako si Mr. Sulpicio Canarias ng SAC 21 Game Farm. Bimig Integra, kakampi mo sa panalo.